Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, lalo na po sa mga taga Negros Oriental. Ayan, nako, para sa inyo itong aking vlog na ito. Dahil po kaninang umaga ay nakita natin ang napakagandang balita na ito pong si Arnie Tevez ay nahuli po ng immigration officers ng Timor-Leste. Ayan. Alam niyo, ang dami kong nakita mga maling info, mga maling pahayag patungkol po dito sa pagkakahuli kay Tevez. At isa na dyan, yung etong si Topacio, abogado ni Tevez, tingin ko, syempre, talagang trabaho ni Topacio na ipagtanggol ang kanyang kliyente. Pero, di ba, hindi dapat niloloko ang taong bayan. Ngayon po, eto. Napansin ko, saktong-sakto ang pagkakahuli kay Tevez dyan po sa Timor-Leste sa ASEAN Summit. Nako, dyan po sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Alam nyo po ba na ang Timor-Leste po ay nagpaplano, nagbabalak at gustong-gusto po nila na maging sila kasapi ng ASEAN o ng Association of Southeast Asian Nation. Kaya lang nga po, 'di ba, bago ka makapasok talaga sa ASEAN, marami kang dapat patunayan. Dapat patunayan mo na ikaw ay makikipagtulungan sa mga kasaping bansa ng ASEAN. Kasaping bansa ang ating bansang Pilipinas sa ASEAN. Isa po tayo sa mga miyembro at matitibay na miyembro ng ASEAN. Ngayon, ang Timor-Leste, syempre parang nanunuyo yan, parang nanliligaw sa ating bansa at gusto po ng Timor-Leste na maging honorary member na sila, hindi yung parang saling pusa lang. At saktong-sakto po itong balita na ito. Kasi nagkita sa Kuala Lumpur si PBBM at ang kanilang presidente na si Horta. Nagkita po sila doon at tingin ko, nako, ito po ang naging resulta ng napakagandang pag-uusap ng dalawang leader na ito. At ito pong si Tevez ay hinuli nga po ng mga immigration officer. Ito lang naman kasi ang napakasimpleng paliwanag o dahilan. Si Tevez po, kanselado na ang kanyang mga pasaporte. Kanselado na, wala nang legal na passport ng bilang isang Pilipino si Arnie Tevez. Kasi ang passport po, hindi po ito karapatan. Ito po ay pribilehiyo. Pribilehiyo lamang ng isang Pilipino na mabigyan ka ng pasaporte ng iyong bansa. Ngayon, ito pong si Arnie Tevez matagal nang kanselado ang kanyang pasaporte. Kaya po, itong si Arnie Tevez po ay bilang isang illegal alien na naka-stay doon sa Timor-Leste. Kahit na meron pa siyang mga asylum request, kung wala ka namang passport, illegal ka na nananatili sa bansang Timor-Leste. Kaya po, yun ang naging bunsod ng kanyang pagkakahuli. Yun po ang simpleng paliwanag lang doon. 'Di ba? Kaya 'di ba? Mas makapangyarihan po ang gobyerno kaysa sa isang pugante lamang na si Arnie Tevez. Hindi siya kakampihan ng Timor-Leste, hindi siya kakampihan ng presidente ng Timor-Leste. Never. Hindi po siya kakampihan. Malabo siyang kampihan ng presidente ng Timor-Leste. Dahil ano ba mapapala nila kay Arnie Tevez? At ano ba ang mapapala ng Timor-Leste sa ASEAN? Diba? Ang ASEAN po ay legal. Ang ASEAN po ay isang samahan ng mga bansa dito sa Southeast Asia at nagtutulungan patungkol sa ekonomiya, seguridad, at kapayapaan, at marami pa pong iba. Abay, syempre, kung merong isang kriminal na Pilipino na nasa Timor-Leste, na merong pong kasong karumal-dumal, abay, talaga pong talagang etong si Tevez ay aayawan po ng Timor-Leste.
Ah, napakapangit para sa isang bansa ng ASEAN na meron pong isang bansa na katulad ng Timor-Leste na hindi pa man lang miyembro, wala pang napapatunayan sa ASEAN, ay hindi na po makikipagtulungan sa Pilipinas. Kaya po, syempre, abay, talaga pong mas pipiliin po ng Timor-Leste na isuko itong si Arnie Tevez kaysa po mawalan sila ng pag-asa na maging ASEAN member. Mas gugustuhin po ng mga Timorese people na isuko na lang si Arnie Tevez dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, i-extradite, pauwiin, kung ano man ang tawag dyan, i-deport. Mas gugustuhin po nila yan kaysa meron silang nakakasalamuhan na kriminal doon sa Timor-Leste. So, ito lamang po ay isang katibayan na talagang mas mangingibabaw po ang hustisya sa ating bansa kaysa sa isang kriminal. Hindi po kailanman magiging makapangyarihan ng isang kriminal over the government. Kahit ano pa pong paninira ang gawin ng kampo ni Arnie Tevez, hindi po ito magtatagal. Maaaring baka meron silang mga mayroon silang mga napapagtagumpayan, pero hindi magtatagal ay lagi po itong si Tevez ay hahabulin po ng hustisya sa ginawa niyang parte bilang isa sa mga naging dahilan ng pagkamatay ni Gobroel Digamo. Buti na lang talaga. Ito yung kumbaga nanindigan eh. May nanindigan po laban dito kay Arnie Tevez. Kilala niyo po ba kung sino? Panoorin po ninyo to. May mga pagdududa po daw ang kampo ni Congressman Tevez na baka may political vendetta si DILG Abalos kay Tevez. Anong political vendetta? Magkalaban ba kami sa politika? Hindi ko naman siya kalaban. Ang layo naman, mandaluyong ako. Anong meron? Basta ako, eto lang. Kung salbahe ka, kalaban kita. Yan lang ang prinsipyo ko sa buhay ko. Kung yan, fina-file mong dokumento, spurious, alam mo, ipikit ko mata ko. Kung spurious yan, managot ka. Hindi ba? Kung connected ka sa criminal activity, managot ka. At kung pumatay ka ng mga taong parang pinapatay mo ng hayop na walang kalaban-laban, managot ka. Okay. How solid yung Di ba po? Walang iba kung hindi itong si dating DILG Secretary Benar Abalos. Siya po ang isa sa mga talagang kumilos, gumalaw, nagpursige para po itong si Arnie Tevez ay makasuhan at maiuwi po dito sa Pilipinas. Yung mga nagawang maganda ni DILG Secretary Benar Abalos noong kanyang term bilang DILG Secretary, hanggang ngayon po, mayroon pong epekto sa ating bayan. Ngayon natin nakikita ang epekto ng pagiging mapanindigan. May paninindigan, may pagmamahal sa bayan, at walang kinakatakutan etong si Benar Abalos. Diba kaya si Tevez ito hanggang ngayon nagtatago po sa batas. Lagi-lagi po siyang nanganganib na mapauwi dito sa bansa. At sana nga itong pagkakahuli na ito sa kanya, ito na ang huling pagkakataon na siya po ay makita doon sa Timor-Leste at maiuwi na po dito sa Pilipinas. Dito siya dapat, di ba? Bring him home. Bring him home, Tevez, di ba? Etong si Tevez, kailangan natin nga talagang madinig ang kanyang panig. Actually, pagkakataon nga niya na ito na maipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi yung puro sa mga Facebook live niya lang pinagtatanggol ang kanyang sarili at hindi yung puro lamang sa mga press release ng kanyang abogado. Naririnig natin ang kanyang depensa doon sa korte. Dapat mapasagot etong si Arnie Tevez. Di ba? Patas ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtingin sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ikaw ay mayaman, mahirap, makapangyarihan o simpleng Pilipino, kailangan mong managot sa batas kapag ikaw ay merong ginawang kasalanan.
At syempre, nako, isa po sa mga masasabi natin na talagang masaya sa nangyari na yan ay walang iba po, ang ating butihing Congresswoman-elect Janice Degamo. Diyan po sa sa Negros Oriental. Congresswoman na po ngayon ang ang asawa ni Gobroel Degamo, na sinasabi nga pong pinagurgur nitong si Arnie Tevez, at si Arnie Tevez ang mastermind. Di ba? Kumikilos po talagang hustisya. Mabagal, maaaring masasabi natin, mabagal ang galaw ng hustisya dito sa ating bansa. Pero ang importante, meron po. Mabagal pero meron. Diba? Kesa naman yung panahon noong kay Digong na walang husti-hustisya. Hindi uso ang hustisya nung panahon ni Digong. Dahil sila ang hustisya. Ngayon, patas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito po ang pahayag ni Mayor Janice Degamo ng Negros Oriental. Asawa, Congresswoman-elect, asawa ho ni na mayapa na Governor Dicamo, si Janice Dicamo, 3rd District, Negros Oriental. Good morning ho, Congresswoman Janice. Yes po, sir. Good morning po sa Magandang lahat umaga ng po. nakikinig Okay. at nanonood po sa inyo. Oo, so far, bigyan nyo nga kami ng update kasi ang balita, nakausap na rin namin kanina si Attorney Topacio. Sinabi nga raw, may ginawang pag-aresto ho dito kay Congressman Tevez dyan sa East Timor last night. So ano ho ba ang nakukuha nyong balita for now? Oo. Actually, officially from the DOJ or from any government agencies, not yet po. Wala pa po akong ganun? naririnig officially from them. Ah. But totoo po, nakita ko at napanood ko sa Facebook ng mismong anak niya. And Oo. some articles being sent to me Oo. from Timor-Leste about the arrest po. Na nakita ko po yun at nasubaybayan namin. So after so many, di ba, ilang na ho ba? Matagal na, di ba? Since the death of your husband, how would you call this day if ever na talagang totoo yung balita? Kasi mismo na yung anak yung nag-post sa kanyang social media account. Oo. Talaga pong nararapat lang po. Oo. Nararapat lang na iuwi siya, harapin niya. He have been claiming he has nothing to do with the murders. So there's nothing wrong with coming home and facing justice. Kasi di ba dapat po, pag gusto nating i-clear yung name natin, dapat nagmamadali tayo na gawin ito. Kaya sa tingin ko, nararapat lang po na iuwi talaga siya dito. Talagang tama po yung no one has to be above the law po. Hindi yung komot, mayaman ka, may pera ka, may connection ka. I have sensed it when his son was talking about him being able to, Arnie being able to monitor na an hour before his actual arrest. Sabi nung anak niya, na monitor na nila na may darating. Meaning to say, gumagana rin yung pera Oo. nila kahit doon sa Timor-Leste. Nakita mo yung bahay na tinitirhan niya? That should not be the place where he should be. Dapat nasa dungeon siya . Dapat pinapanagutan niya yung kasalanan ginawa niya. He has to have the balls to come home and face justice. Kasi ang dami niyang inagrabyado dito sa amin. Alam mo ba, lahat ng tumatawag sa akin ngayon, they were asking me, Mayor, is this what we have been waiting for? Sabi ko, this is what we have been praying for all along. Pero hindi tayo dapat bumitiw doon sa pag-pray na talagang ito sana yung beginning ng justice na hinihingi natin kay Lord for our loved ones. Okay, siya siyempre, hindi yung tumitigil dyan, di ba? Pagdating niya rin sa Pilipinas, talagang you will still push for yung mga cases to be filed against him, di ba? I'm sure you are closely coordinating with DOJ. Napansin ko lang, ang reading lang namin kasi after na bumalik ang presidente, member pala ng ang East Timor ng ASEAN. So galing siya sa ASEAN Summit. So siguro parang na-accelerate din. So there was really probably a request from higher ups na parang to activate itong arrest para ho dito kay Congressman Tevez. Oh. Sana po ganun talaga ang nangyari because a responsible government naman po has to push for what is right for and on behalf of its people. Sana talaga yun rin yung ginawa ng ating Pangulo at ng nag-participate, ng ating government na nag-participate doon sa ASEAN. Kaya tingin ko po, sana ito na po talaga yun. Grateful po ako dahil yun namang mga cases na ongoing, buwan-buwan nagkakaroon talaga ng hearing.
And in fact, I am done with my part Okay. as witness. But I was also advised na the moment Arnie is being returned to the country, talagang babalik kami sa witness stand to testify again against him. So yan yung pinaka nilulook forward namin na mangyari. Mayor, if ever na eventually makapauwi siya dito sa Pilipinas with this recent development, mag-aalat ba kayo ng time para harapin siya, para kausapin? Sa court kami magkikita po. Palagutan niya yung ginawa po niya. Excited po ako dito kasi nafe-feel ko many will come out. This isn't just about the governor's death, Ruel's death. This is about others who will come out in the open. Ang ano lang talaga ng iba, ma'am, gusto namin munang makita nasa jail sila. The brothers, both the brothers. So kung maiuwi siya sa Pilipinas at nakakulong siya dito, umaasa po pala kayo na may yung mga nakausap ninyo na mas magkakaroon sila ng lakas loob na humarap at magbigay pa ng mga Mabobolster, testimonya. no? Oo. Yes po. I'm hoping for that because if you can still remember when my husband was alive, many times, siguro 2 times, we requested for a Senate inquiry. Pwede niyong kausapin about that si Senator Cynthia Villar because I personally asked her to assist me in making that request. Pwede niyo rin pong tanungin si Senator Bongo because there was even a meeting that was held at Silliman University para sa peace and order meeting involving all of us na mga nagre-request sana ng Senate hearing. But the hearing itself was only granted when my husband was already murdered. Kaya nasayangan kami doon. Yun talaga sana yung pinaglalaban namin na marinig kami at that time. Pero wala na tayong pwedeng gawin doon. Yun na lang talagang paniningil natin ng hustisya Tama. dahil yun po yung nararapat. Okay. Ayun. Sige ho, hindi ho namin bibitawan ho itong case nito at until such time na maging clear na at maipauwi na ho ang dating Yes po. congressman ho. Umaasa ho kami at sana ho justice nga. Po. Salamat Thank you ho. po, sir. We will be needing your help po. Lalong-lalo na. There are still cases not filed yet. Tama. Katulad nung explosives and firearms na Okay. nahukay doon sa sentral. We want the media to assist us and help us Okay. get the side of the DOJ and the CIDG. Ayokong mag-isip ng masama pero Sige. nagtataka kami what took them so long to Okay. to try this or to file this case. Okay. Sige po, maraming salamat ho sa oras. Tubayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan. O di ba, no one is above the law at talaga pong kumilos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para po itong si Tevez ay mapauwi na po dito sa Pilipinas. At tingin ko ito ang naging kumbaga sa magandang pag-uusap, naging resulta ng magandang pag-uusap ni kanilang presidente doon sa ASEAN at ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Kaya po napabilis na po ang pagpapauwi dito kay Tevez. Kumbaga hindi na po maghihintay ng napakaraming taon ni Mayor Janice Degamo para po makamtan ang hustisya na kanyang gustong makuha simula pa noong may nangyaring hindi maganda kay Gob Roel Degamo. 'Di ba? Ito pa lang iba pang mga kaso ay hindi pa rin po naisasampa. At tingin ko talagang kapag po itong si Arnie Tevez ay madala na po dito sa Pilipinas, maiuwi na o ma-deport o ma-extradite, marami pa po ang mga maglulutangan na mga naagrabyado ni Arnie Tevez. Tama naman yung sinabi ni Mayor Janice Degamo na kung ikay walang kasalanan at gusto mong malinis ang iyong pangalan, magmamadali ka talaga. Magmamabilis ka talaga na linisin ang iyong pangalan. Pero dito, sa sitwasyon ni Arnie Tevez ay mukhang parang takot na talaga siyang umuwi, di ba? So sana yung mga fake news patungkol po dito kay Arnie Tevez sana ay wag nang palaganapin, katulad nung sinasabing kinidnap, katulad nung sinasabing si Arnie Tevez ay illegal na hinuli. Paano nangyari yun? Wala ngang passport. Diba? Talagang ito pong mga taong ito meron lang po talagang mga tao na gagawa ng fake news
para po maiba ang naratibo. Pero ang totoo, 'di ba, si Arnie Tevez ay wanted, si Arnie Tevez ay wala ng pasaporte, at si Arnie Tevez po ay kailangang paharapin sa korte para makamtan ang hustisya para kay Gobroel Degamo. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first.